Ang Board of Governors ay iniulat na inabisuhan ni Commissioner Willie Marcial, tungkol sa nalalapit na pagbebenta ng magpulong ang lupon ng paggawa ng pulisya ng liga, bago ang pag-alis ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup sa Jeddah, Saudi Arabia. Ang prospective buyer ay binigyan ng pagpipilian kung sumali sa liga bilang expansion team, o kumuha ng umiiral na prangkisa sa oras para sa 50th season ng PBA. Lumalabas na matagal nang interesado ang mamimili na makuha ang Northport, ang prangkisa na dating pumalit sa koponan ng Parade Tigers, sa ilalim ng kapital ni Mikey Romero. Ngunit sinabi ng mga source ng Spin.ph, na sinubukan ng liga na panatilihing patago ang deal, upang maiwasan ang parehong kapalaran na dinanas ng prangkisa ng Jeep, na nabigong makipag-deal sa dalawang potensyal na mamimili, Star Horse Shipping at Zamboanga Valientes. Mukhang nalalapit na nga ang pag-alis ng franchise ng Northport Batang Pier sa PBA. Marami ding magagaling na player ang naglaro para sa Northport, mula sa dynamic duo ni Romeo at Pringle, si Standardinger, mga prize rookies na sina Malonzo at Navarro at ang huling star nila na si Tolentino. Sa ngayon nga ay may decent player pa din sila sa team na kaya pa din naman makipagsabayan sa mga top teams ng PBA. Unti-unti na nga ba nating nakikita ang pagbagsak ng PBA? Mula sa pag-alis ng mga star players, ngayon naman ay isang franchise na mismo ang aalis sa liga. Ang balita, tulad ng iniulat ng Spin, ay nagbagsak ng isang bomba sa landscape ng PBA. Ang prangkisa ng Northport Batang Pier ay naiulat na nasa proseso ng pagbebenta. Hindi ito ang iyong karaniwang usok at salamin na tsismis sa kalakalan. Ayon sa mga source na binanggit ng Spin, isang kumpanya sa food and beverages business ang nagsumite na ng letter of intent, at iba pang mahahalagang dokumento sa liga. Ang liga ay nagsisikap na i-offload ang Terraform Jeep, isang prangkisa na masasabi natin, ay hindi eksaktong nag-apoy sa mundo ng PBA. Dalawang potensyal na mamimili, Star Horse Shipping at ang Zamboanga Valientes, ang dumating sa mesa, at ang parehong deal ay nabigo. Ilang buwan nang umiikot ang bulong-bulungan tungkol sa terra firma, ngunit itong balita sa Northport. Nanggaling ito nang wala saan, isang kompletong left field fastball. Malakas ang takbo ng Northport sa Commissioner's Cup, nasungkit pa ang nangungunang seed bago ang huling season na bumagsak sa Philippine Cup. Isang minuto sila ay isang title contender, sa susunod ay ibibigay nila ang kanilang pinakamahusay na mga manlalaro, at dumudulas sa basement. Ito ang uri ng magulong pagtanggi sa pagbabalik tanaw, ay parang panimula sa isang bagay na mas malaki. Ang isang nababagabag na asset na nakakakuha ng mga huling piraso ng halaga nito, ay napipagabago ang isang kabuuang muling pagtatayo. Ngayon, sino ang misteryosong manliligaw na ito? Ang ulat, isang modelo ng pag-iingat sa pamamahayag, ay hindi pinangalanan ang kumpanya. Ngunit sa mga digital na kalye ng X, dating Twitter, isang kilalang tagahanga ang gumagawa ng isang napaka-espesipiko, napaka-intriguing pag-aangkin, ito ay ang Zeus Coffee. Dito nagsisimulang kumonekta ang mga tuldok, at nagiging makapal ang plot. Ang Zeus ay pagmamay-ari ng parehong grupo na sumusuporta sa Strong Group Athletics. At ang Strong Group ay may kasaysayan, na may Converge. Si Jacob Lau, ang anak ng may-ari ng Strong Group na si Frank Lau, ay dating assistant team manager para sa Converge. Si Charles Chu, ang coach ng Strong Group, ay may kaugnayan din sa FiberX Ears. Ito ay isang network ng magkakaugnay na mga tao at interes. Ang ideya na ang Strong Group ay hindi lamang naghahanap ng isang bagong pakikipagsapalaran, ngunit na ito ay pagbili ng isang umiiral na prangkisa ng PBA, ay gumagawa ng isang hindi kapani-paniwalang halaga. Kamusta mga idol? Sports Zone PH para sa sports news and update. Kung bago ka pa lamang dito sa channel ko, pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news.